Go, go, go. Let's go. Let's go. You ready, guys? Mga kaibigan, ladies and gentlemen, I am now vlogging with my apo. Wait. You stand up. Usog lang. Usog. Yay! Bata. So, we have guitars. Yes. Tusok na. Totokas. Tirador. Yes. Yes, start na. Tutukaw sing tirador. Wait, habang song. Meron song habang. Okay. Habang Let us bring up the song. Okay, let us bring up the song. Yes, bring now the song. Bring up the song. You ready, Sa guys? Pilipinas, iba ang tindig. No. Subscribe. Tsaka lang subscribe. And don't like. Tsaka lang like. Ah. Philippines. It's not. Yes. Yan. Ready? Set. Go. Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Hindi kayang bayanin man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot. Tumatagal, hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Subscribe, guys. Subscribe. And Totoo like. kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapi ng naaapi, kalaban ng sakit na mandaramo. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo,
Yeah! Guys! Good, guys. Okay, ito na lang. Next Next. is Top What? Tato Toto song. Tata Toto song. Yes. Okay. What is that? Do you know what this song? Yes. That one. This one, this one. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay na itataya para sa inang bayan. Toto Housing. Tira na! Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Will you not speak? Kampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay na Yes. Tawain ko na Bongbong Marcos. Abu, you, Tawain ko na Bongbong Marcos. you Yes! scroll. Oh, awayin namin si Bongbong Marcos. Yes, wait, Tato Toto. Wait, wait. I scroll ikaw at Bongbong Marcos scroll. Scroll to Bongbong Marcos, wala kang kwenta. Sabi ng apo ko. Ha? You're bad to Oh. my lolo. Oh. Ha? You're bad. You're bad. You're bad to my lolo. So, okay. Ito kasi ang apo ko, pasensya na, gusto talaga makipag-live sa akin. Yes, I like to like my lolo. Okay. It's good. Okay. Boss. and we will talk about What? Boying Rimulya. Who's that? He's the person, a bad guy. I scroll that too. I scrolled That that too. boy. Okay, that Boying Rimulya Yes. announced that he will suspend from work Yes. General Aplaska. Yes. And for the simple reason of nothing. Yes. And then he said What? that General Aplaska must be investigated because Yes. General Aplaska Cousin is the king. Toto kasi is the king. Okay, pasensya na kayo sa apo ko. Yung apo ko, he wants to scroll Yes. BBM Yes. and Boying Rimulya, that boy too. Yes. Oh, and then, a while ago, kanina po, nag-anunsyo, nag-live si Mr. Mr. Unggoy. No, not Unggoy. Mr. Alan Peter Cayetano. I thought You know what did he say? I thought He said that Boying Rimulya is bad. scroll that too. He's bad because Yes. he suspended General Aplaska. I is a mongoloid too. Mongoloid. Yes, he's a mongoloid. He's a Mongoloid, ha? Yes. Si Boying Rimulya is Mongoloid. Yes. Okay. He suspended General Aplaska instead of suspending also Yes, sir. J- Sir, Toto Attorney Magtibay. Okay. What next? Matibag. What next? What's next? Yes. Let us denounce. Let us you shout out. Everybody! Ah! Let Oh. Goku! Ah! Okay. And then Then what? And then what, bro? And then what? Mr. Miss
Mr. Boying Rimulya must be Mongoloid. removed. Not Mongoloid, must be removed. Oh. Must be removed from Ombudsman's office. Where are you going to? Wait. Pasensya na kayo, apo ko makulit. Kita mo ako. Yes, sir! Toto Kosing is the king! Yes, sir. And, Yes, sir. Toto Kausing is the king. and Toto Kosing is the king and Jesus Christ too is the king too. Oh, Jesus Two, Christ one. is the king. Yes. And Toto Kausing is the king too. Yes. Two king. Yes. And Jesus Christ too. And Jesus Christ too. And Toto is And not. Dada Toto. And Jesus Christ too. Yes, Who's yes. that over there? It's me. That's you? Yeah, that's me. And you have hair? Yes, I have hair that time. And I want to see that. You want to see? Yes. Let you. us What? let us present this. And that. Let us present this. Huh? That is the Mongoloid. No, not Mongoloid. What? He is Mr. Senator Alan Peter Cayetano. And that is your enemy. And that's not my enemy. Who? He's my friend. Oh. I stop. Look at this. Okay, Mama. I'm Okay. serious. Yung serious? I smart too. There. That pagka may armed men Okay, listen to him. Okay. Huh? Okay. Listen to him. Let us. because he is more a suspect than. So let me just appeal to the ombudsman, suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation, and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, No, this the one. Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo, mga kababayan, pag may winorningan na kayo na wag na kayong lumapit sa bahay namin, lumapit sila naka full tactical gear at meron pong mahabang armas. Sino sa inyo hindi magva-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot? At ine-expect nyo kaya nga warning shot ay aalis at uuwi na sila. Pero ano po ang naging reaksyon? Bumaril po paloob ng Senado. It is the first time, ang alam ko lang po may barilan sa batasan nung kudita. I don't remember now if that was 87 or 89. And I don't even know if it was inside the batasan. Pero it is the first time na Senado babarilin sa loob ng Senado. Lahat po ng Senate media were in the second floor. They have footages po. The investigation can be done independently. I have held off from the Senate investigating ourselves. Diba? We can also investigate. But I don't want this to be political. I want it to be calm. I want to respect yung sinabi ng Presidente. And I assume, good faith, I assume he was telling me that based on the information he had at that point. So let me just appeal to the ombudsman, suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation, and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo, mga kababayan, pag may winorningan na kayo na wag na kayong lumapit sa bahay namin, lumapit sila naka full tactical gear at meron pong mahabang armas. Sino sa inyo hindi magva-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot? At ine-expect nyo kaya nga warning shot ay aalis at uuwi na sila. Pero ano po ang naging reaksyon? Bumaril po paloob ng Senado. It is the first time, ang alam ko lang po may barilan sa batasan nung kudita. I don't remember now if that was 87 or 89. And I don't even know if it was inside the batasan.
pero it is the first time na Yes. Senado babarilin sa loob ng Senado. Lahat po ng Senate media were in the second floor. They have footages po. The investigation can be done independently. I have held off from the Yeah, Senate hold it, hold it. investigating ourselves. Diba? We can also investigate. But I don't want this to be political. I want it to be calm. I want to respect yung sinabi ng Presidente. And I assume good faith. I assume he was telling me that based on the information he had at that point. So let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director. Okay. So, ayan po, habang nagbablog kami ng apo ko, pasensya nyo na, at gusto nyo makasama ako, ay magbablog sana ako tungkol kay Remulla. What is that? Oh, what is that? So, magbablog ako tungkol kay Remulla kasi masyadong bias si Remulla. What is that over there? Okay? Let us look at Remulla. Huh? Look at Remulla. Okay. Okay? Okay. We can accept the fact that if this was staged, then by who and who were in cahoots. Diba? Okay? Thank you. Oh, Sir, may reaction lang po ba kasi sabi po ni Senator Bato, thankful daw po siya sa Tirado! about the ICC. and then, kung tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya. Tirado Tumatakbo right siya sa now. batas. Kasing tirado. Umarap siya. Ba't na ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, Who's that? sagutin mo yung mga... Who's that? sabihin mo, Who's that? wala Who's ka that? sa kanan, harapin mo. Anong klase tao yan? Alam mo, Di ba? Ganyan ba dapat mag-isenado natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? I said what? Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga parata at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. I said what? Flight is indication I of said what? Di ba? It's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt. Okay, thank you. Sir, last na lang po. Sir, last na po. Sir, last na. If ever lang po na- nasarapan si Buing, oh. Who's that? If ever Buing mapatunayan Remulla. na stage, na scripted lahat ng nangyayari, ano yung mga kaso na pwede nating isampal Obstruction of sa justice ang pinakamabigat. Smell utot. I think, sa ngayon. including senators po? Well, whoever is found to be in on it. Diba? Okay, thank you. Okay. Let me just tell you. Ito ang ginagawa ni Buing. Hindi lang nakasama dyan, pero ang ginagawa niya ay gusto niyang isuspindihin. Nagpalabas na siya ng utos, suspindihin si General Aplaska. Dahil daw ng paputok ng warning shot. Ano klase ito? Tapos ang apila naman ni Senator Alan Peter Cayetano o Senate President Alan Peter Cayetano, suspindihin mo rin si Matibag. Kasi si Matibag nagsisinungaling. Si Aplaska hindi nagsisinungaling. Tapos binanggit pa ni Boying Remulla dito si Bato de la Rosa na dapat daw sumuko kung talagang siya ay hindi walang kasalanan. Alam mo, ang pangit dito is ginagawa niyang issue yan, hindi naman yan ang issue, Mr. Boying Remulla. Ang issue po rito ay dapat sumunod tayo sa proseso ng batas kung paano sumuko at paano mag-aresto. Ang issue po dito, Boying Remulla, ay hindi po yung pagsuko. Kundi, ang issue dito, paano ba ipapatupad yung warrant of arrest na galing sa ICC? The problem here is, hanggang ngayon, hindi pa tayo nakakasiguro kung may warrant of arrest nga ba sa ICC o wala. Sapagkat po, hiningian ni Alan Peter Cayetano ng certified copy si Mr. Matibag o Attorney Matibag, bigyan siya ng kopya, ay hanggang ngayon hindi pa nakapagbigay. So in other words, wala pang warrant of arrest kasi wala namang nakita na may original na warrant of arrest. So,
kailangan sundin natin ang proseso bago man lamang sumuko yung tao. Isa lamang ang hinihingi ni Bato tsaka mga grupong DDS. Simple lang po. Bakit hindi nyo idaan sa korte sa local court? Ang gusto nyo dalhin kagad. Kung talagang maayos din kayo na tao, Boying Rimulya, dapat hinayaan nyo na kayo na mismo ang pupunta sa local court. Magtanong kayo sa korte kung dapat bang sumuko si Bato sa inyo o dadaan pa muna sa korte. At isa pa, Tata, what is this? that's money. Oh, one will fall. Put it back. And isa pa, ang problema nila ay merong pending ngayon na usapin sa Supreme Court. Mismo Supreme Court po ay nag-utos na sa pamahalaan ni Bongbong na sumagot sa 3 araw. Kung ano ang isasagot nila sa hinihingi ng mga abogado ni Bato na magpalabas na tigilan, huwag ipatupad yung ICC warrant of arrest. Yan ang hinihingi ni Bato sa pamamagitan ng mga abogado niya na sinampa niya sa Supreme Court. Tapos ang Supreme Court naman sa napaka-special na aksyon, special sapagkat hindi pambihira pong aksyon na ginawa ng Supreme Court. Ang Supreme Court po, palagian lang, ay nagbibigay ng 10 araw na sumagot ang pinipetisyon. Dito sa usapin na ito, 3 araw lamang ang binigay. Ganyan mo makikita kung gaano ka-emergency ang tingin ng Supreme Court sa usapin kung arestuhin ba si Bato o hindi. So bakit hindi kayo makapaghintay ng utos sa Supreme Court, Boying Rimulya? At bakit gusto niyong arestuhin si Bato sa loob ng Senado at nagpwesto pa ron mga NBI agent at binarina pa yung pintuan papunta sa Senado galing sa GSIS? Talagang kayo, bad faith kayo. Hindi kayo tapat sa kasunduan. Kasunduan nyo, wag muna kayo gumalaw. Ang problema ay nakita yung inyong galaw na pumapasok ang mga NBI agent, pilit pumapasok sa Senado. Ang ibig sabihin, malamang tama yung sinabi ni Amy Marcos na may utos si BBM kay Attorney Bumibidya ba yun? Pangalan, apelido? Na hulihin at all cost si Bato. Kaya andon yung mga 40 na NBI sa building ng GSIS. Yung building ng GSIS po ay katabi ay karugtong dingding lang ang pagitan ng dingding ng Senado. Ngayon, para masagawa nila yung gusto nila gawin, gigibain nila ngayon ang pintuan na naghihiwalay sa GSIS at sa Senado. So ngayon, kung hindi kayo bad faith, kung wala kayong masamang balak, bakit nandoon ang mga NBI agent nagbabarina? Napakasimple lang ng tanong. Pagkatapos, bakit dati yung tinatanggi? Tinatanggi dati ni Melvin Matibag. Tinanong siya ni Senator Pia Cayetano at ni Loren Ligarda, bakit mayroong mga NBI dito? Ang sagot ni Matibag, wala daw siya pinadalang NBI, pina-pull out na daw niya. Ngayon, nagkataon na maraming media na kasama ang NBI at nai-record at nai-broadcast sa Radio Patrol ni Zian Ambrosio. At nakita kasama niya mga NBI agent. At pumunta sila doon sa kung saan pinanggalingan ng putok. Doon po ang putok pinanggalingan sa may nagbabarina. Ang ginawa naman kasi ng mga grupo ni Aplasca, ni General Aplasca, yung mga Marines na member sa OSAA or Office of Sergeant at Arms, ay pinaputukan nila yung mga nagpupumilit na papasok dahil dun sa gusto ng gibain ng pintuan sa gitna ng GSIS at saka ng Senate building.
So yan po ang tanong na hindi pa nasagot ni Milvin Matibag. Ang kanyang ginawa, sagot, kunwari, nag-request daw si John Wick Biloso. Yon yung chairman ng GSIS. Nagkunwari pa kayo. So ngayon, mas maganda siguro ay pakinggan natin yung salita ni patinggan natin uli ang salita ni Alan Peter Cayetano kung ano ang katotohanan diyan. Dito mo makita kung gaano katindi, gaano katraidor sa usapin itong si Matibag. Pati si BBM dinenay niya, pero may utos si BBM na kunin si Bato sa kahit anong paraan. At may utos pa na patayin nga daw i-JK. Grabe kasi gusto nila mapalitan si Bato na senador. At kung mapatay si Bato, magpapatakbo na sila, magpa-special election sila. Pakinggan natin si Alan Peter Cayetano. So let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation, and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo, mga kababayan, pag may winorningan na kayo na wag na kayong lumapit sa bahay namin, lumapit sila naka-full tactical gear at meron pong mahahabang armas. Sino sa inyo hindi magve-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot? At ine-expect nyo kaya nga warning shot ay aalis at uuwi na sila. Pero ano po ang naging reaksyon? Bumaril po paloob ng Senado. It is the first time, ang alam ko lang po may barilan sa batasan nung kudeta. I don't remember now if that was 87 or 89. And I don't even know if it was inside the batasan. Pero it is the first time na Senado babarilin sa loob ng Senado. Lahat po ng Senate media were in the second floor. They have footages po. The investigation can be done independently. I have held off from the Senate investigating ourselves. Diba? We can also investigate. But I don't want this to be political. I want it to be calm. I want to respect yung sinabi ng Presidente. And I assume good faith. I assume he was telling me that based on the information he had at that point. So let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI director because he is more a suspect. Okay, klaro yan. Yung kung nasundan ninyo yung pangyayari doon sa Senado ay noong unang araw gustong pumasok ng mga NBI agents at hangos na hangos si Bato na tumatakbo papuntang plenaryo. Yung plenaryo kung saan sila magbuto-boto. At mabuti na lang nakarating si Bato at nagbuto-boto at nagiging president si Alan Peter Cayetano. So ngayon ang presidente si Alan Peter Cayetano ay yun ang naging pinakamalaking pinakamalaking tulong ni Bato para sa kalayaan ng bansa. Kasi po kung hindi siya dumating, mananatili na si Soto ang presidente. Ang Senate President. Ngayon, nakuha ko po nasa informasyon ni Lito Banayo at saka ng iba pa at may nakuha pa ko na informasyon sa kapatid ni Norberto Gonzales na magkukudita talaga ang plano ng BBM ay ikukudita ng sarili nila para mapalawig ang kanilang panghaharing uri sa Pilipinas. So nakita mo na, nagtatanong si Tarik Magdaraog, anyari daw at ang dati niyang hinangaan ako na vlogger ay masyado ng didiis. Didiis po ako na sa ngayon. Kasi po, ang ginagawa ng mga paborito niyong kakamping at makadilaw at mga makakaliwa ay kumakampi pa kay BBM. Halata na po na trilyon-trilyon ang ninanakaw, hindi pa ninyo paalisin, hindi pa ninyo dinodinonsyo.
Di ba? O Ma'am Shelo Magno, bakit wala kayong pantira laban kay BBM? Heidi Yurak, Heidi Mendoza. Asan ba kayo? O kita mo si Trillanes, wala kahit isang salita, wala ito laban kay BBM. Ang laging salita na ito, Duterte na Duterte. Nabuang na ata ito kung Duterte. Ang totoo dyan, nabisto na si Trillanes, kasama siya sa Malitagang. Binigyan din siya ng $2 million at binigay niya sa head investigator ng ICC na si Chantal Daniels. So ngayon, yan po sinasabi ko sa iyo, Tarik, kung magdaraig kung bakit ako nagiging DDS na ngayon. Walang kwenta po ang samahan ng mga makakamping at mga didilaw. Puro lang BBM ang sinusuportahan nila. Akalain mo na si BBM na nagnakaw, pinapagbigyan pa nila. Hindi nyo ba alam kung magkano ninakaw ni BBM? Ganito po. Sa taong 2023, 1.33 trillion po ang inutang ng bansa para isuporta sa budget ng Pilipinas sa taong 2023. Ngayon, taong 2024, nag-umutang ulit ng 1.3 trillion isuporta sa budget ng Pilipinas para sa 2024. So taong 2025, nangutang uli 1.3 trillion para isuporta sa 2025 na budget. Yung taong 2026, nagpilit pa rin siya, pinasok nila ang mga flood control projects. Umutang din sila 1.3 trillion. 4 na taon yun. 23, 24, 25, 26 times 1 is 4 plus 5.2 trillion, mahigit na ang inutang. Saan napunta yun ang trillion-trillion na yan? Sa mga bulsa nila. Tapos tayo mga Pilipino magbabayad niyan sa pinag-utangan. Ganun po katindi. Hindi nyo naintindihan. Isa po yan sa dahilan kung bakit ayaw ko na sa mga kakamping, ayaw ko na sa mga dilaw, ayaw ko na sa mga makakaliwa. Ginakampihan na nila pag nanakaw. Tapos ang isa pa na ayaw ko, ay yung hinuli nyo si Duterte na walang court order. Dinala na sa Den Haag. So ngayon, siyempre, hindi naman kilalanin ng Den Haag ang dahilan kung bakit napunta doon si Duterte. Ang sa kanila kasi sinusunod nila yung doktrina na tinatawag bono detente. Good detention. Ibig sabihin, wala silang pakialam kung paano dinala roon, basta kay bibigyan lang nila din ng karampatan o patas na pagtingin si Duterte doon sa Den Haag. Okay? So ngayon, yan ang ayaw na ayaw ko. Lahat po ng akusado ay may karapatan. Karapatan ng bawat akusado na hulihin siya kung may warrant of arrest sa korte natin. Ang ginawa niyo kay Duterte, kung galit na galit kayo, ay talaga nga binitbit ninyo, kinarga sa aeroplano at hinatid doon. Ganon din ang gusto nyo gawin kay Bato de la Rosa. Hindi ba kayo makapaghintay, idaan nyo sa korte ang lahat? Madali lang naman ang korte. Bakit hindi nyo idaan sa korte? Alam mo, yung ginagawa ninyo na pag-abuso, kaming mga botante, nakatingin lang kami. Pero pagdating sa 2028, nakita nyo naman ang power ng mga Duterte. Ang lahat ng survey ngayon, wala yan, puro yan imbento. Nakita nyo naman, nag-imbento pa kayo ng survey nung bago mag-2025 election. Lahat ng survey binaliktad. Ang nanalo, pinanalo ni Sara Duterte si Amy na number 16 na sana sa survey ninyo. Si Camille Villar, number 16, 18, pumupunta dyan, talo na sana. Pero na sinuportahan ni Sara 2 weeks before the election, nanalo yung dalawa. Ganon po yun ang pruweba para masabi sa inyo na mas marami ang Duterte kaysa inyo na nagtatawag kayo ang taong bayan. Ganon na po kasimple. Una po, nais ko rin dinidiin, nung tinatawag ninyo na didilis, didisit ang mga nagsusuporta kay Duterte, yan po ay tawag ng diskriminasyon. Racial discrimination kasi karamihan, although maraming mga Ilocano at saka mga Kapampangan
at saka mga Pangasinensi, at saka mga taga Cordillera, taga mga Bicol na sumusuporta kay Duterte at mga DDS sila. Ang feeling namin po, pag tinawag nyo kami na didilis, ang feeling namin po ay nagre-racial discrimination kayo sa mga Bisaya. Kami mga Bisayang Ilonggo, Bisayang Waray, Bisayang mga Cebuano, Boholano, ganun po yung ginagawa nyo dyan. Pag nagtatawag kay didilis, bakit bubo ba kami? Ganun lang kasimple. Sino ba mas bright? Ganun lang kasimple. Mas bright ang mga taga Metro Manila kasi karamihan kayo dyan. Ito naman may mga kurakot. Time and again, it has been proven that the people in Metro Manila and Luzon, wherever they were, ay laging yan po ang nagnanakaw. Diba? O ngayon, kakasuhan sabi nyo, namamatay tao si Duterte. O ngayon, sa totoo lang, o magpakita kayo ng pruweba kung sino ang mga pinatay ni Duterte sa panahon ng siya ay presidente. Puro kwento lang naman eh. At alam naman natin mga pulis ang pumatay mga ngayon. At alam naman natin na ibang mga pulis na pumatay ay nasentensyado. Kagaya ng pumatay kay sino to? Na pumatay kay Kian de los Santos. Ang nangyari po kay Kian de los Santos ay isang katibayan na wala pong ginagawa si Duterte na pagtatabon sa mga tao, mga pulis na nakapatay. Kasi nga nagsalita pa siya, kill, pero there will be a hell for you to pay. Ngayon, ang kaso sa ICC, pag tiningnan ninyo, nakabase lamang po sa mga tinatawag na hell, mga video. Ngayon, hindi lang maniniwala sa ngayon ang ICC ng mga prosecutor na si Duterte ay hindi nagpapatay si Duterte. Hanggang sa ngayon, ang katotohanan, wala silang ebidensya kahit isa na si Duterte nagpapatay. Meron sila yung kwento lamang ni Las Cañas, kwento ni Matubato, at yung kwento ni nakuha nila si Ruina Garma, na tauhan ni Duterte dati. Ang nakukuha na testimonya kay Ruina Garma daw ay namigad na ng pera sa tuwing may namamatay. Ito ay puro kwento. Paano ito masuportahan? Paano ito tatanggapin ng ICC na totoo kung puro kwento? At ako po ay aral na trial lawyer. Ang kwento po ay hindi tinatanggap sa korte. Kailangan suportahan mo yan ng ebidensya. Pagkatapos ito, nakikita ko, alam mo sa totoo lang, kung hindi lang nagiging bias itong Marcos, at kung hindi lang nagiging bias itong mga nangangarap na mga kakamping at saka dilaw, nangangarap kasi mga kakamping at dilaw na suportahan sila ni Bongbong Marcos kung tatakbo si Lenin na presidente. Yan ang talagang totoong ano dyan. Kaya kinakampihan nyo si Bongbong Marcos kahit na nagnakaw ng malay-maleta. Bali wala sa inyo. Hindi may tatagian. Si Marcos po ang pumipirma para ilabas ang pera. So kung siya pumipirma, ilabas ang pera, at kung napupunta pala ang pera sa mga bulsa, ano sa tingin nyo? Tatahimik na lang ba si Marcos? O di ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng 18 sundalo dati, na 16 dyan ay dating Marines, na nag-deliver sila pati kay Trillanes. Doon sa bahay ni Trillanes sa number 28 Duhat Street sa Antipolo Hills. Na binitbit nila doon, ilang beses sabi nagbitbit ng pera doon kay Trillanes. Kaya marami dito naniniwala kay Trillanes na kurakot din to, kawatan numero 1 din ito. Sinungaling pa. Tapos, ano pa bang iba? O ito na lang, pag-usapan na lang natin kay Magtibag, yung sa Senado, yung nagpaputok. Sinisisi ninyo kay General Mau Aplasca. Ang sabi, klaro ang sabi ni General Mau Aplasca, bakit may NBI doon? Bakit marami silang NBI doon? At nung sinabihan lang, sinigawan nilang NBI, stand down, ibig sabihin, sumuko kayo kung hindi kayo masamang tao. At tinutok pa yung baril. Kaya napilitan si
si General Mao Plascada magpaputok sa hangin para warning. Akalain mo, gumanti mga NBI. Ibig sabihin, pag gumanti, may balak. May masamang balak. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Amy Marcos na kukunin ninyo si Bato at all cost. At ang sabi pa nga, pag makuha niyo si Bato, may programa na nakalagay, yayariin siya na bilang EJK. Ganun po. Ang sa akin lang po dito, magiging patas lang kayo, ay wala sana problema eh. Ang mga makadidiis, susunod lamang yan kung tama ang proseso ng pag-aresto ninyo. Gaya kay Bato. Hindi tama ang gaya kay Duterte. Akalain mo naman, pwede naman kayo pumunta sa korte, hindi pa ninyo ginawa. Mananaig naman kayo sa korte kung kayo talaga may hawak ng katarungan at katotohanan. Ang problema sa inyo, nagbabayad pa kayo ng mga vlogger kagaya kay Insurrecto, gaya kay Bad, si Batang Maynila 2H, si GDB Comments, si Sangkay, sino pa iba, si Mimi Alicia, si Jam Magno, o si Nino Barsaga. Ang dami-dami nyo binabayarang vlogger. Di ba? Attorney Claire Castro. Kami lang po ang mga vlogger na makatotoo ni Cinco, wala kami natatanggap. Ako, out of volition, out of my own principle, sinusuportahan ko ang Duterte at si Sara lalo na kasi siya lamang po ang pag-asa para mabilanggo na ang lahat ng mga nagnakaw ng trillion-trillions sa ating kaban ng bayan. Kaya ito ang panawagan ko, idinidiin ko lang ulit yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na kay Boying Rimulya na isuspindihin mo rin si Matibag. Matibag. Kasi iyon ang mas sinungaling na tarantado. O ngayon, ang ako lang pang-counter ko lang ito sa sinabi ni Vlogcaster Armandin na isang linggo raw lang daw si Alan Peter Cayetano na magiging Senate President at matatalo na daw siya. O sige, magbilangan tayo. Ang pagiging Senate President po ay kailangan may minimum ka na 13 na kakampi na senador. Ngayon, sino naman ang kakampi kay Tito Soto? Yung dati kay Tito Soto, bumaliktad. Number 1 dyan, bumaliktad si Loren Legarda. Bakit? Nakita kasi ni Loren Legarda ang inyong katarantaduhan. Kagaya ng pag-imbestiga lang sa flood control, tinigilan ni Lacson. Binibigyan niya protection si BBM. Ito rin, kasama dyan yung dating inyo na bumaliktad, si Pia Cayetano. Siyempre, kapatid siya ni Peter. At saka, marami siya nakita mga kabulastugan na ginagawa ninyo. At number 1 problem nila na pinopoint out lagi ni Marcoleta, hindi ninyo tinutuloy ang flood control na investigation. Lacson? Sunod dyan, bumaliktad. Si Jingo Estrada. Kasi imbis na hindi rin kayo nagtapos ng investigasyon, kaya nawala tuloy yung hindi na isama ang investigasyon na nagpalabas ng certificate ang Senate na walang programa, walang budget o walang flood control allocation na napunta kay Jinggoy. O ganon din niya kay Joel Villanueva, patunayan niya rin. Ganon din kay Chis Escudero. So ilan sila na pumalit? Marami pang pumalit ng saka dalawang Villar. Camille Villar saka si Mark Villar. Dati kay kay Senator Tito Soto. So ngayon, magbilang tayo yung mga iyon ba Vlogcaster Armandin, yan ba ang mga itong binabanggit ko, babaliktad pa ba yun para kay Tito Soto? Tapos may dalawa pa na nag-abstain. Hindi na papunta sa kanya yun. Yung nag-abstain ng dalawa, si Mig Zuberi at saka si JB Ercito. Ibig sabihin, hindi bubuto yan yung dalawa pabor kay Tito Soto kung ang kalaban ni Tito Soto ay si Alan Peter Cayetano. Kaya sinasabi ko lamang ito
para sabihin sa inyo ang katotohanan na anong mangyari. Kasi nililigaw din kayo nitong mga power broker at power player para masukuha ang suporta ng bayan sa kanilang mga maitim na balak. So dito na ngayon pupunta, sabi nga ni Peter Cayetano, magsisimula na sila sa Lunes para sa impeachment ni Sara Duterte. Parang pinapalabas pa nila na si Alan Peter Cayetano ay kakampihan daw nila. Gano'n lang ho kasimple ang ating pag-usapan. At nakahanda na po, ilalabas na nga ang summons. Ipapadala na ni Alan Peter Cayetano summons kay Sara Duterte para sumagot. In 10 days, para pagsagot niya, sasagutin uli yung mga House of Representatives. At pagsagot, pagkatapos mag-pre-trial sila at umpisa ng trial. At man yung pag inumpisa ng trial, dito ngayon ninyo makikita na dahil mga aswang ang mga congressmen, ay hindi na sumipot si Sara Duterte sa mga patawag ng Justice Committee na pinangunguluhan ni Jervil Lucarit Luestro. Akalain mo, may mali-mali pa rin siya ginawa. Nagmamayabang na sinunod daw niya ang proseso. Hoy! Mali ka pag sinabi mo sinunod mo ang proseso. Number 1 na mali mo. Nakalagay sa Section 5 ng Rules of Impeachment Proceedings ng House of Representatives na i-determine ninyo kung may sufficiency in substance ang reklamo laban kay Sara. Ang reklamo para magiging sapat sa sustansya o substance, kailangan lahat ng detalye ay nabanggit. Detalye ng akusasyon. Hindi pa hinahanap dyan ang ebidensya ng mga akusasyon. Detalye lamang. At kung sapat ang detalye, para mabuo yung akusasyon, ay automatic pasado yan sa sufficiency in substance. Tanungin natin ito ngayon, balikan natin. O sisain natin ang ginawa nila dito sa confidential fund. Yung natanggap ni Sara ang confidential fund mula sa Land Bank, tapos ibinigay sa kanyang disbursement officers. At ang disbursement officers niya na si Edward Paharda at saka si Acosta ay binigay din sa intelligence officers. Pagkatapos doon na natapos ang kwento nyo at nagligay pagkatapos niyan ay nagsumiti si Sara ng mga resibo. Kasama sa mga resibo dyan ay yung mga Merigis Piatos. Ano bang Merigis Piatos? Ibig sabihin, ninakaw na ni Sara? Hindi po. Kasi ang pinag-usapan natin ay ang pundo na sikreto. So paano mo maitago ang sikreto ng pagkagastusan ng pundo kung banggitin mo ang pangalan na totoo ng tumanggap? Pag nabanggit yan, ang pangalan ng mga NPA na mga nagbigay ng impormasyon, papatayin niya ng NPA kung malaman nila kung anong pangalan ng mga taong nagbigay ng impormasyon. At kinakailangan ng impormasyon mula sa NPA para malaman kung sino-sino ang mga taga-NPA na nagre-recruit sa mga junior high school at saka senior high school na para gagawing rebelde. Intindihan ninyo? Ganun lang ho kasimple. So, ibig sabihin, kung ganun lang binabanggit niyo sa akusasyon ninyo, walang pagnanakaw na nangyari. Ano pang binanggit ninyo? Na yung mga resibo na sinabitan ni Sara Duterte, marami doon ang hindi tinanggap ng COA. Sinabi ng COA, hindi natanggapin yun na resibo para magpatunay na napunta nga sa maayos ang pera. Yung mga desisyon na yun ng COA ay inaapila pa yan. Hindi pa tapos yan. Maaring manalo pa si Sara dyan pagdating sa Supreme Court. At kung hindi pa na-desisyon na ng final, yung sinasabi ng COA, ay hindi mo pwedeng sabihin na nagnakaw si Sara ng pera. Na pera nakakapaloob dun sa COA report. Oh, walang binanggit na gano'n na nagnakaw. So, ibig sabihin, may tanong, paano ninakaw ni Sara? Hindi nyo binanggit ang detalye na, halimbawa, dinala ni Sara sa bahay niya at nilagay sa vault.
Dapat sana mga ganong kwento. Wala eh. Direkta lang kayo nag-conclude na nagnakaw. So, yan po, isa sa mga usapin sa impeachment. At sigurado ako mananalo si Sara dyan. Kasi wala nga kayong ebidensya kung nagnakaw nga si Sara. Ladies and gentlemen, paano mapatunayan ng mga grupo ni Jervil Locaret Luistro na nagnakaw si Sara ng pera sa confidential fund kung hindi nila alam kung paano ninakaw? Wala nga silang binanggit na detalye. Kaya dapat binasura yun. Sa Section 5 pa lang. Hindi na dapat tumuloy pa sa hearing kung may ebidensya. Wala. Ganon din ang ginawa nila dito sa may SALN. Walang binigay na SALN ang mga nagreklamo. Walang binigay na AMLAC record ang nagreklamo. And yet, pinatawag na, pinasampina nila. Pero kahit ganun pisampina mo, ito natin, ang problema, balik tayo to sa Section 5. Nung nilalagay ninyo, nilalatag ninyo ang mga detalye para sa pagtago kuno ng kayamanan na hindi mapaliwanag, ay wala kayo binanggit doon kung paano tinago at magkano. Kung hindi nyo alam kung magkano ang tinago at kung paano tinago, ay wala kayong kaso. Hindi nyo pwedeng patunayan na ninakaw ni Sara. Hindi siya banner na kung mayroong mga pera na hindi nakalagay sa SALN at kung hindi ninyo mapaliwanag kung magkano ang hindi nilagay sa SALN at kung paano kinuha, ay hindi kayo mananaig. Pero ang katotohanan, hindi nikalagay sa SALN sa kanilang pangalawang reklamo kung paano nangyari, kung paano tinago ni Sara. So, hindi kayo mananalo. At kung magkano, hindi nyo sinasabi, hindi kayo mananalo. Ang kasunod na akusasyon yung nananakot to si Sara na kumuha siya ng killer para ipapatay si BBM, si Lisa, at saka si Martin Romualdez dahil itong tatlo, according to Sara, ay ipapatay siya. Hindi ba tawag dyan self-defense? At wala pong krimen na ganun lang. Sa libro po ng criminal law natin, ang kondisyon na tinutukoy para magiging grave threats ay parang hold up. Bigyan mo ko ng pera, pag ayaw ko magbigay, papatayin kita. Ganun lang yan. So ngayon, at sinasabi ni Sara, pag pinatay niyo ako, mayroong ibang tao papatay sa inyo. Sino bang papatay? Hindi naman si Sara. Makukulong niyo ba kung namatay si Sara? Makukulong niyo bang patay? Therefore, walang krimen. Hindi niyo pwedeng gagamitin na nananakot si Sara. Hindi niyo pwedeng sabihin na nag-commit si Sara ng high crime. Tapos may decision pa sa Supreme Court noong 2022 sa kaso na Garma versus People of the Philippines. Nangyari ito sa Cordillera. Yung Garba, hinabol niya yung mga nangisda sa kanyang palayan ng mga hito sa dalag. Hinabol niya. Tapos nang malapit niya na mahabol, sabi niya mga tauhan kami ni BBM. Sabi naman ni Garba, putangin ng BBM niya, gusto kong patayin yan. Dan dahil lang si sinabi ganun, wala naman si BBM doon nung hinahabol niya. So nangyari, kinasuhan siya ngayon sa RTC ng Cordillera at na-convict siya at nag-apila siya sa Court of Appeals, na-convict ulit. Pero nang mapila sa Supreme Court, ang decision na Justice Amy Lazaro Javier ay wala pong grave threat yun. Dahil walang real threat. Bakit walang real threat? Kasi wala doon yung tao na tinitreatin. Iba yung kinagalitan ni Garma, yung mga kumuha ng isda sa kanyang palayan. So nakita nyo na, hindi kompleto ang pagkamanggit ng kaso, anyit inaprubahan nyo. Kaya diyan pa lang talo na kayo. At sigurado ako na yung petition na sinampa ko, although hindi nakalista sa website ng Supreme Court, ang isang magiging dahilan na ideklara na null and void na naman ang impeachment na ginawa ninyo. So, yun na po masasabi ko sa inyo.
dapat kayo magmamatyag kayo, magiging patas naman kayo para makita nyo kung ano talaga ang totoong nangyayari. Ang totoong nangyayari dito, kinakapitalize nila, tinitake advantage nila, yung marami ding galit kay Duterte. Pero ito lang masasabi ko, hindi kayo manalo kay Sara Duterte sa 2028. Unang-una, hindi makukonvict si Sara dito. Paano i-convict na kailanganin ang buto ng 16 na senador? Eh kung majority ang 13 kay Sara, paano kayo mananalo? Suntok subuan, di ba? Ay, nako. Si Sara naman, ang kailangan lamang niya para manalo siya sa impeachment na trial sa Senado, kailangan niya lang na yung siyam na mga senador ay hindi buboto. Yun lang. Kahit hindi bumoto pabor sa kanya. Ha? Let's go! 2028! Jen! O, Rodel! Ganon, natatawan lang ako sa inyo mga kumukontra. Come what may, si Sara mananalo sa 2028. Kaya, manigas na lang kayo. At kung mananalo si Sara, hindi naman yung mga iba na kung magalit kay Sara, hindi naman niya awayin. Ang awayin lang yung mga kontraktor. Ubusin yun. Itukhang yun ng kontraktor. Ibig sabihin tukhang kakasuhan lahat, hindi papatayin. Okay? Hanggang dyan lang tayo. Hindi ko na mabasa lahat. Si Balong Cruz, siyam na sa mga Duterte ang si serbisyo hindi sa taong bayan. Ay, mga kwento, may hilig kayo magkwento ng opinion. Matuto naman kayo magkwento ng base sa katotohanan, base sa nangyari. Okay? Halimbawa, ganito, diskusyon natin. Kung anong diskusyon ko, sundan nyo naman ako. Para naman maging matalino naman kayo. Wala akong problema kahit kumukontra ka sa diskusyon ko, basta maging matalino lamang kayo sa pag-diskusyon. So si Edwin Gonzales, Toto Tirador, banatan mo yung vlogcaster na yan, mukhang bayad. Bayad di BBM yan, kahit magalit pa sa akin si Bad. Kahit kasi Batang Maynila 2, it's BMT. Kukunti lang kami ang hindi binabayaran. Sino pa iba? Okay, hanggang dyan lang muna, no? So may mga tanga talaga dito na, sir? Talaga natangangin ng mga didiris. Ibig sabihin po, ang ginagawa mo, Ricardo Cabog, minamaliit mo kami mga Bisaya. Tinatawag mo kami didilis eh. Okay? So lalo kami manggagalaite, hindi po kayo mananalo sa Mindanao. 97% na boto sa Mindanao kay Sara na yan. Hindi nyo makukuha yan. Sabihin na lang namin, 40% na lang sa Visayas, hindi nyo makukuha yan. Yun na lang, panalo na kami. Wala na kayong panalo pa. Okay, hanggang dyan na lang. Maraming salamat po at pasensya na kayo. Nasama ko sa vlog ko ng aking apo. Nagpupumilit eh. Maraming salamat po.